Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa himpilan, Student Jock Tinay, and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang oras natin ngayon, 6:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At ako na tayo sa ating headlines balita. Impeachment case laban kay VP Sara Duterte inaprubahan sa Kamara. Senator Alan Peter Cayetano hinalal na bagong Senate President. Trillanes inilantad ang umano'y warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. VAT sa kuryente, tinututukan sa gitna ng pagtaas ng inflation. At para sa detalye ng ating balita, impeachment case laban kay VP Sara Duterte, inaprubahan sa Kamara. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. DJ Frankie, inaprubahan nga ng House of Representatives kahapon, Lunes, Mayo 11, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga aligasyong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Umabot sa 257 kongresista ang bumoto pabor sa impeachment. 25 naman ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Ayon kay Congressman Luis nakabatay sa ebidensya at mga dokumento ang impeachment complaint at magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na depensahan ang sarili sa Senado. Dagdag niya, sinabi umano ng ilang kongresistang bumoto kontra impeachment na iginalang nila ang sentimiento ng kanilang mga constituent at mandato ng mga botanteng sumuporta kay Duterte noong 2022 elections. Samantala, kabilang sa mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte ang umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi maipaliwanag na yaman, kakulangan sa SAL and disclosures, hindi pag-divest ng negosyo at umano'y pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker na si Martin Romualdez. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At Trillanes inilantad ang umano'y warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Student Jock Tinay. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may hawak umanong kopya ang NBI ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against the Humanity na konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Trillanes, nagtungo siya sa Senado upang samahan umano ang mga tauhan ng NBI na aresto kay Senator de la Rosa. Gayunman, sinabi ng DOJ na wala pa silang natatanggap o nakikitang anumang kopya ng naturang warrant. Samantala, dumalo naman si Senator de la Rosa sa sesyon ng Senado noong Lunes bago ang pagpapalit ng liderato sa kapulungan kung saan nagkaroon din ng tensyon bago ang botohan kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President matapos sabihin ni Senator de la Rosa na umano'y pinigilang siyang makapasok sa Senado. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes. At Senator Alan Peter Cayetano hinalal bilang bagong Senate President. Ang iba pang detalye ng balita.
Nagpalit ng liderato sa Senado kahapon ng Lunes, May 11, 2026 matapos matanggal si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President sa botong 13 na senador na pabor sa mosyon na nagdeklara ng pagbabakante ng lahat ng posisyon sa kupulungan. Pagkatapos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang Senate President, inihalal si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong leader matapos makuha rin ang 13 na boto ng mayorya ng mga senador. Kabilang sa mga bumoto kay Cayetano si Senator Ronald Bato de la Rosa na dumalo matapos ang ilang buwang hindi pagdalo sa sesyon mula November 2025. Nangyari ang pagbabago ng liderato habang inaasahang isumite ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na magtatakda sa Senado bilang impeachment court. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At VAT sa kuryente, tinututukan sa gitna ng pagtaas ng inflation. Ang iba pang detalye ng ating balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Nanawagan si Senadora Loren Legarda sa BIR, DOF at ERC sa gitna ng pagtaas ng inflation na agad repasuhin ang VAT sa ilang bahagi ng singil sa kuryente na posibleng nagpapataas ng gastos ng mga consumer. Ayon sa PSA, umakyat sa 7.2% ang inflation noong Abril 2026 mula yan sa 4.1% noong Marso. Dulot ng mas mahal na pagkain, transportasyon at kuryente. Giit ni Legarda, may ilang singil sa kuryente na hindi kita ng utilities kundi mga subsidy at statutory charges lamang na ipinapasa sa gobyerno o benepisyaryo kaya hindi dapat lagyan ng VAT. Sa kasalukuyan, kabilang sa nire-review ang GEA All, RFSC, Systems Loss Charges at Lifeline at Senior Citizen Subsidies na pawang pass-through lamang. Isinusulong din niya ang hiwalay na panukala sa SBN 1857 na nagbibigay ng VAT exemption sa basic residential electricity consumption na may limit na itinakda ng ERC, DOE at DOF para mapagaan ang singil sa kuryente ng mga pamilya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Department of Agriculture nagpapatupad ng mas pinalakas na hakbang laban sa El Nino. Ang iba pang detalye ng balita, ulat ni Surinjak Tinay. Nag-anunsyo ang Department of Agriculture na pinalalakas nito ang mga hakbang para ihanda ang mga magsasaka at mamimili sa posibleng matinding El Nino na maaaring magpababa ng ani at makaapekto sa supply ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gagamitin ang mga aral mula sa 2024 El Nino para sa mas mahusay at paghahanda ngayong taon. Kasabay nito, pinalalakas ang irrigation assessments, climate risk mapping, localized planning at prepositioning ng drought-tolerant seeds, habang bukas din ang Department of Agriculture sa pagbili ng hanggang 1.5 milyong metric tons ng bigas mula Vietnam sa tamang presyo. Samantala, bumaba ng 2.4% ang crop production sa unang quarter ng taon sa 243.62 billion dahil sa 6.26% na pagbaba ng palay production sa 4.4 million metric tons, dulot ng weather disturbances at sirang irrigation systems. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dalawang lalaki timbog sa umano'y ilegal na paglilipat ng LPG sa Laguna. Ang iba pang detalye ng balita. Nasa kote ng mga otoridad sa San Pablo City, Laguna ang dalawang lalaki matapos umanong mahuling nagsasagawa ng ilegal na paglilipat ng liquefied petroleum gas sa barangay San Vicente. Ayon sa pulisya, naaktuhan ang mga suspect habang inililipat ang gas mula sa isang tanker truck patungo sa mas maliit na sasakyan na pinaniniwala ang ginagamit sa distribusyon. Samantala, nakuha rin sa pinangyarihan ang iba't ibang kagamitan gaya ng tangke, hose at mga sasakyang ginagamit umano sa operasyon na ngayoy bahagi na ng investigasyon ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At humigit kumulang 5 milyong halaga ng ilegal na langis sa Calaca City na kumpiska.
Para sa detalye ng ating balita, ulat ni DJ Joey Boy. 3 tao ang nahuli ng mga otoridad sa Batangas matapos matukoy at salakayin ang isang sinasabing iligal na paihi o fuel siphoning operation na kasangkot sa pagbebenta at paglipat ng produktong petrolyo ng walang permiso bilang bahagi ng pinabagsik na kampanya laban sa fuel smuggling. Dahil sa isinagawang operasyon na kumpiska ang mahigit 5 milyong pisong halaga ng mga produktong panggatong at iba't ibang kagamitan na umano'y ginagamit sa iligal na gawain na ayon sa mga investigador ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na paglawak ng underground fuel trade na nagiging sanhi ng pagkalugi sa industriya at banta sa publiko. Samantala nahaharap sa naaangkop na kaso ang mga sospek habang patuloy na sinisiyasat ng mga otoridad kung paano nangyari ang operasyon at kung sino-sino ang iba pang kasabwat sa iligal na kalakalan ng langis. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 6 na milyong piso na ari-arian na pinsala ng sunog sa Batangas City. Para sa iba pang detalye ng balita, ulat ni Student Jack Tinay. Abo at luha ang iniwan ng apoy na sumiklab sa Purok 1, Barangay 24, Batangas City noong Mayo 8, 2026. Ayon kay FO1 Jessa Matulak mula sa BFP, matapos masunog ng mabilis na kumakalat na apoy ang 13 magkakabit na bahay na nakaapekto sa 57 residente o 13 pamilya at nagdulot ng higit 6 milyong halaga ng pinsala. Gayunpaman, patuloy na sinisiyasat ng mga otoridad ang pinagmula ng sunog habang pansamantalang namamalagi sa mga kamag-anak at evacuation center ang mga residente na nawala ng tahanan. Samantala, kahit walang naitalang nasawi o nasugatan, maraming pamilya ang muling bumabangon mula sa pagkasunog. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay, si GV 99.9, Your Good Vibes. At 17 ektaryang Convergence Center sa Calaca, Batangas, sisimulan na ang iba pang detalye ng balita. Kasabay ng pagdiriwang ng 191th anniversary ng Calaca City sa Batangas, isinagawa noong May 11 kahapon ang capsule laying ceremony para sa pagsisimula ng itatayong 17 hectares na Convergence Center sa Barangay Kamastilisan, Calaca, Batangas. Layunin ng proyekto na palawakin ang pasilidad at serbisyong magagamit ng mga residente kabilang ang modernong infrastruktura para sa iba't ibang aktibidad ng programa ng lungsod. Kabilang din ang planong itayo sa nasabing lugar ang isang Coliseum, Community Park, Convention Center at Grand Terminal na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad at kaunlaran sa Calaca City. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating weather update, Tropical Depression Kaloy patuloy ng binabantayan ng Pag-asa. Ang iba pang detalye ng ating weather update hatid sa atin ni DJ Joey Boy. DJ Frankie, mga ka-vibes, nananatiling mahina ngunit tuloy-tuloy ang pagkilos pahilaga ng Tropical Depression Kaloy habang nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas ayon yan sa Pag-asa. Sa tala ng ahensya kahapon alas 5 ng hapon, huling namataan ang bagyo na may layong 470 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar na may hanging 45 kilometers per hour at may pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. Sinabi ng Pag-asa na malabong magkaroon ng direktang epekto si Kaloy sa alinmang bahagi ng bansa dahil nananatili ito sa Philippine Sea habang kumikilos pahilagang kanluran. Humina ito at naging low pressure area na lamang kaninang madaling araw. Dahil sa trout ng bagyo, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantalang isolated rain showers o thunderstorms naman ang posibleng maranasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas at maging sa nalalabing bahagi ng Mindanao dulot yan ng easterlies at localized thunderstorms. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes balita, libreng eye screening dinagsa sa New Padre Garcia Hospital. Ang iba pang detalye ng ating Good Vibes balita.
Maraming residente ang nagtungo sa New Padre Garcia Hospital sa unang araw ng programang Sagip Mata na nagbibigay ng libreng eye screening para sa mga may suliranin sa paningin tulad ng katarata at glaucoma. Ayon sa pamunuan ng ospital, may nakalaan ding libreng operasyon para sa mga pasyenteng papasa sa pagsusuri at kwalipikado para sa naturang serbisyo. Tatagal ang nasabing programa hanggang Biyernes. Bukas ito sa lahat ng nais magpatingin. Ipinapatutupad din ang sistemang first come, first serve sa pagtanggap ng mga pasyente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. 6:50 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie. Kasama natin sa himpilan, Student Jock Tinay and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning at manatiling nakatutok sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na Magandang umaga po balita, sa lahat mga ng balitang nanonood dapat sa atin malaman sa ngayong live umaga. stream dito sa GV Facebook Balita page. Express. Have a great GV day po sa Balita lahat Express. and happy Mga balitang Tuesday. kinalap ng God bless buong everyone. pwersa ng GV 99.9 Batangas.